Hi! Nagulat pa si Charisse nang marinig ang boses na iyon. Nagpaangat yon sa kanyang mukha mula sa isang draft ng kontrata na sinisimula niyang basahin. Nakatayo sa may pintuan si Vita, karga ang mag-iisang taong gulang na si Joanne. Panganay na mag-asawa. Inaanak ni Charisse ang bata. Hi! Sabi niya. Kanina ka pa ba riyan? Medyo lang. Sabi nitong humakbang. Papasok at inokuya pa ang isa sa dalawang visitors chairs sa harap ng desk ni Charisse. Mukhang ang layo ng lipad ng isip mo eh. Hindi ka pa rin ba nasasanay dito hanggang ngayon? 2 weeks ka na rito ah. Hindi sa ganon. Sabi ni Charisse. Tiniklop muna ang contract draft. Naalala ko lang yung pinagdaanan ko. I never thought na ipagpapalit kong buhay ko sa city, sa buhay dito sa malayong probinsyang to. Any regrets? No, nothing at all. It's just that, naalala ko lang yung naging sakit ko. Tapos iniwan ako ni Carlo dahil sa naging resulta sa akin ng sakit na yon. Oh, hayan ka na naman. Paalala ng kaibigan. Magsa-self-pity ka na naman? Totoo naman eh, di ba? It made me abnormal. A kind of a freak individual. Reese, bakit di mo nalang isipin ang brighter side na nangyari? Sabi ni Vita. Isipin mong mabuti na lang at agad mo nakilala si Carlo at habang maagay nakita mong tunay niyang kulay. Because if he really loves you, hindi ka niya iiwan no matter what. Naisip na rin niya yon, pero hindi yun mabawasan ng bitterness na nararamdaman. Madalas niyang itatanong sa sarili kung bakit sa dinabi namin ng babae ay siya pa ang dinapuan ng sakit na yon. Kumawag si Joanne at inugoy-ugoy to ni Vita, pero tuluyan ng umiyak ang bata. Walang anumang inilabas si Vita ang kanyang dibdib na maitaas nito ang nilayan ng blouse at iginayod ang bibig ng sanggol sa mumula-mulang nipol. Tila iyon lang ang hinihintay ni Joanne. Tumahan ito nang ma-shoot sa maliit na bibig ang nipol ng ina. May inggit sa mga matang na pagmasdan ni Charisse ang mag-ina. Wala nang hihigit pa sa kagandahan ng larawan ng ina at sanggol sa ganoong akto ng pagbibigay at pagtanggap ng pagkalinga. Ibig niya maluha habang tahimik na nag-oobserba sa perpektong example ng pagpapala at pinagpapala. Hindi na siguro niya mararanasan mag-iina. May kapaitang naisip ng dalaga. Nakita marahil ni Vita sa mga mata ng kaibigan ang pinong inggit kaya ang sabi nito. Don't worry, magkakaanak ka rin. Ngumiti na mapakla si Charisse. Malabo na siguro mangyari yon, Vita. Malabo na siguro. Pagkasabi niyon, ay tulayan ng nalaglag ang kanyang luha. Naawa sa kanya si Vita. Charisse, hindi ko mo iniwan ka ni Carlo ay magiging negatibo ng tingin mo sa mundo. Look, you're beautiful and still young. Besides, you're a lawyer. Hindi lang beauty ang may pagmamalaki mo. You have something between your ears. Matalino ka. Pero hindi kumpletong pagkababae. May malaking kulang sa katawan ko. Dugtong niya sa isip na sinabi ng kaibigan. Nangilid uli ang kanyang luha. Tinampal siya ni Vita ng mahina sa isang braso. Reese, ano ba? Be strong. Napahiya si Charisse sa pagpapakita ng ganoong kahinaan. Nagpahid ng luha. I'm sorry. Sabi niya. Pagkaway tumayo, lumigid sa mesa niya at naupo sa siliyang kaharap ng kinauupuan ng kaibigan. Hinawakan niya ang munting kamay ng kanang inaanak. Mabuti ka pa. Bukod kay Sid, hetong inaanak ko na bago mong inspirasyon. Nalulungkot ako kapag nakikita ko nalulungkot ka. Sabi ni Vita. Ang totoo, pwede kaming kumuha ng ibang partner. Pero ako ang nagsuggest kay Sid na ikaw na lang ang kunin namin. Kasi nga, alam kong pinagdaanan mo. Gusto kitang tulungan, Reese. Gusto ko madali ko makarecover, kaya niyaya kita dito sa Buena Vista. And I'm doing well. Sambit niya. 2 weeks pa lang naman ako rito, diba? I'm enjoying my new job so far. May sasabihin pa sana si Vita nang marinig ang biglang pagkahol ng tuta.
Oh, what's that? Tumingin ito sa dako ng bintana. Napangiti si Charisse. That's my dog. Actually, puppy pa lang. Binili ko kahapon sa pet shop. Tumayo na siya para silipin sa bintana ang tuta. At alam mo ba, binigyan ako agad yun ng problema. May sumabog kasing tangka malapit sa pet shop na binilhan ko. Natakot siya, naglulundag at nabitawan ko. Kung hindi dahil sa tulong ng lalaking yun, baka hindi ko na yan inabutan. Ano nga bang pangalan ng lalaking yun? Rafael. Nakipagkilala sa'yo matapos sa tulungan kong huluhin ang tuta mo? Oo. At imagine, siya rin ang nagbigay ng bagong name sa tuta ko. Bagong name? Oo, bagong name. Kasi nga, nang bilhin ko nakaisip agad ako ng pangalan. Missy, bagay ko sa tuta ko. Yun pala, hindi naman pala miss yung tuta ko kundi mister. Natawa si Vita. Hindi mo agad napuna? Hindi malago kasi yung balahibo niya. Si Rafael ang nakapuna. Sabi pa nga niya sa akin, I should have looked at my puppy's belly para nalaman ko agad kung babae ba o lalaki ang nabili kong pet. Tama naman Ang ano ng lalaking aso, nasa tiyan, hindi gaya ng sa tao. Natawa sila pareho. Mahiya ka ha? Kung nasa tiyan din ng ano ng male, nagsagwa yata. Tawa na naman. Anyway, what is his family name? Tanong uli ni Vita. May family name ba naman ng aso? Sabi niya at nagtatawa pa rin. Hindi yung tutang binili mong tinutukoy ko, yung Rafael na sinasabi mo. Bahagyang tumingala sa kisame si Charisse, itinuo ng isang hintuturo sa sentido. Ano nga bang family name ng Rafael na yon? Hindi ko maalala Para nasa dulo na ng dila ko. But I just can't recall what is it. Parang first name din Hindi naman siguro Faustino dahil... Oh yeah! Biglang nangislap ang mga mata ni Charisse. Faustino nga. Rafael Faustino. Napaawang muna ang mga labi ni Vita. You mean, nag-meet na kayo? Nangunot ang noo ni Charisse. What do you mean? Kilala mo rin ba ang Rafael Faustino na yon? Oo naman no. Actually kababata siya ni Sid at matalik ding kaibigan. Tingin ko'y construction worker? Yeah, he is. But he is the contractor. Paglilinaw ni Vita. Architect yon. Half-owner siya ng F&F Construction Company. Biglang-bigla si Charisse. Napagkamala niyang isang delivery boy lang si Rafael o trabahador lang sa isang malapit na pabrika. Bagaman hindi na niya itinatangging may dating ang personalidad nito, matangkad at matipuno ang pangangatawan, bukod pa sa matataas ang pananalita at tila puno ang tiwala sa sarili. Pero bakit ganun ang ayos? Mukhang ang galing sa construction. Mukhang isang pangkaraniwang laborer. Oo, alam kong iniisip mo. Nakangiting duro sa kanya na kaibigan. Nagtataka ka siguro kung bakit ganun na mag-ayos yun. Exactly. Pag-amin niya. Sa ganun sumikat at umunlad ang F&F Construction. Paliwanag ni Vita. Personal niyang pinamahalaan ng pagtatrabaho ng mga tauhan nila. Bihirang arkitekto o engineer ang makikita mong lumulusong sa putik, mabigyan lang ng tamang instruction ng mga tauhan. Iyon si Rafael. Ganun ba? Kasi nga, ibang impression ko sa kanya kahapon. Alam mo bang isang F&F Construction sa 4 na maunlad sa construction firm dito sa lalawigang to? Sabi pa ni Vita. But the good thing about is that we handle their business, the legal side of their business. That's what I mean. Napatango-tango si Charisse. At hindi matatapos sa simpleng pagkilala ang insidenteng tinulungan kanyang hulihin ng papi mo. Dagdag ni Vita. Dahil mamaya lang ng konti, ay papasok na dito si Sid para ibigay lahat sa iyo mga papeles sa mga negosyong hawak natin. And that includes Rafael Faustino's business. From now on,
ikaw na ang magiging abogado ng F&F Construction. Bakit ganyan yung ngiti mo? Tanong ni Charisse sa kaibigan. Nakita kasi niyang nangingislap ang mga mata nito, tila may ibig sabihin. Binata si Rafael, for your information. Deklara nito. So what? Tumayo na si Vita. Dalaga ka naman. A freak lady. Dugtong niya. Come on, you're not freak. You're normal. At magpaka-normal ka once niligawan ka ni Rafael. Tinungo na nito ang pinto, pero bago lumabas, ay kinindatan pa siya nito. Goodbye! Natawa si Charisse. Naalala ang parting shot ng isang TV host sa isang game show. Naubos ng kalahating araw ni Charisse sa paggawa ng final draft ng isang business contract na pag-aari ng isang Chinese businessman. Piniprint ang huling pahina ng kontrata at di maiwasan ni Charisse na hangaan ng abilidad na mang-inchik sa paghanap ng business opportunity. Para bang lagi silang 1 or 2 steps ahead sa mga Pinoy sa pag-iisip na mapagkakakitaan. Bago nag-lunch break, ay dumating nga si Sid mula sa isang case hearing. At formal na nga nitong isinaling sa kanya ang paghawak sa mga kaso may kinalaman sa negosyo. At tama ang sabi ni Vita, kasama sa mga yon ng F&F Construction. Sa bahay siya nag-lunch, niyaya siya ni Vita na sa bahay ng mga to siya mag-lunch, pero tumanggi siya. Some other time, sabi niya sa mag-asawa. Ayaw niyang pati si Ronald ay paghingi niya ng dog food sa mga to. Isa pa, naalala niyang hindi nga pala niya nabigyan ng patuka ang mga alagang kalapate. Naroon na ang mga kalapating yon na mabili niya ang bahay ng mga Alcantara, alaga ng naiwang katiwala. Nang umalis ang katiwala paglipat niya, hindi na nito dinala ang mga alaga. Dahil kahit dodalhin nito ang mga yon, babalik at babalik din ang mga yon sa kinasanayang bahay. Iyon agad ang inuna niya pagdating sa bahay, ang pagsasabog ng palay at concentrated feed para sa mga kalapate. Humuni ang mga ito, ilang sandali muna niyang nilibang ang sarili sa pagmamasid sa mga kalapate bago niya iniwan ang mga ito. Binigyan din niya ng dog food si Ronald. Nang mabusog na, ay mayat-maya naghahabol ang mga kalapate na di naman ito maabutan. Isang kampay lang ng mga pakpak, nasasanga na agad ang puno o kaya'y nasa bubong na ang mga ito. Nag-beauty rest si Charisse pagkatapos kumain. She used to do that kahit nung estudyante pa lamang siya. Subok niyang mas nagiging productive siya once na nakapagpahinga kahit saglit lang. Pero ni saglit ay hindi siya naidlip. Ang laging pumapasok sa kanyang isip yung sinabi ng ina ni Heidi, si Nanay Oring. Kung gusto raw niya, kaya nitong pabalikin si Carlos sa pamamagitan ng mga orasyon at kung ano-ano pang mga ritual. Matagal na nagtalo ang isip at puso niya. Gusto pa ba niya magkabalikan sila ng dating nobyo? Imbis na masagot ang tanong, natagpuan ni Charisse ang sarili na umiiyak. Naawa kasi siya sa kanyang sarili at muling karugtong ng self-pity ang bitterness. Bakit kasi ako pang dinapuan ng ganoong sakit? Ang dami raw namang masasamang tao, gaya ng mga illegal recruiter, mga mandurukot, mga swindler. At bakit siya pang dinapuan na nakaramdamang yun na naging ugat ng lahat? Paswa na siya dumating sa Ramirez. Ramirez and Jaramilya dakong hapon. Dumiretso agad si Charisse sa kanyang opisina. Bago pa lamang siya roon, at maraming kontrata ng kanilang mga kliyente ang kanyang nirerebisa. Hindi dahil sa wala siyang tiwala kay Sid, pero hindi yun ang expectize ng asawa ng kanyang best friend. Isa pa, ito pa nga ang nagsabi sa kanya na pag-aralan niya mga kontratang ginawa nito para sa kanilang mga kliyente. Kung may loopholes daw, siya nang bahalang gumawa ng paraan. If you had to rewrite it, rewrite it. Bilin pa nito. Kung hindi naman sinabi sa kanya ni Sid ang ganoon, ay never niyang pakikialaman ng mga kontratang ginawa nito. Bilang respeto na lang niya kay Sid. Concentrated si Charisse sa pagtatrabaho na makarinig ng boses mula sa hallway ng building.
Papalapit ang mga boses na yon ng dalawang lalaki. Nang isa ay nakilala niyang boses ni Sid. Maya-maya may narinig siyang mahihinang katok sa pinto na kanyang opisina. "Come in," sabi ni Charisse. Bumukas ang pinto. Unang bumungad si Sid. Nakabarong Tagalog to. May bitbit na attache case. Galing na naman siguro to sa hearing, naisip ni Charisse. At kasunod nito ang lalaking kahapon lang ay nakipagkilala sa kanya. Nakakapagod. Pinong reklamo ni Sid na inokyo pang isang visitor's chair sa harap ng desk ng dalaga. Iminuwestara nito kay Rafael, nakaharap na Celia. Naupo rin doon ng lalaki. "Oo nga pala, Riz. He's one of our clients. Your client now actually. Si Rafael Faustino." Nasurpresa ang dalaga, pero hindi siya nagpahalata. Ibang-iba ang Rafael na kaharap niya ngayon, kaysa Rafael nagpakilala sa kanya ng sindunang araw. Kahapoy kumpletong larawan ng lalaki ng isang marunong sa construction worker. Pero ngayon, mukha itong desenteng negosyante sa suot na slack pants at long sleeve polo, naka-leather shoes. "Nag-meet na kami," sabi ni Charisse. Hindi nakaligtas sa matalas sa pakiramdam ng dalaga ang pagkabiglang nakita sa anyo ni Rafael. Hindi siguro nito akalaing isang abogadang babaeng nakilala nito kahapon lang. Hindi siguro ito makapaniwala na abogado na ang babaeng pag-aakala nito ay 23 anyos lang. Napataas ang kilay ni Sid. "Oh? Kahapon." Paklinang nakangiti si Rafael. "Nakita ko siyang mahinahabol na tuta at tinulungan kong hulihin." Tumuon ang tingin nito sa magandang mukha ng dalaga. "Kamusta si Ronald?" Napangiti si Charisse. "He's fine. Kasama ko siya this morning, pero hindi ko na dinala ngayon. Iniwan ko lang siya ng inumin sa doghouse." "Good. Pero kung ikukuha mo siya ng trainer, lalo maganda. Matuturuan siya ng maraming tricks." "Bala ko nga, pero maid mo nang una kong gustong mahanap," sabi ni Charisse. "Dapat naman, no?" Sabi naman ni Sid. "Si Vita nga nahihirapan. Buti na lang dumating na yung maid at yaya na nirequest ko sa kapatid ko nang galing pa sa province ng wife niya." "Gusto mo? Magpakuha pa ako na makakasama mo." "Oo, please." Mabilis sa sagot ni Charisse. "Ikaw rin, pag hindi ako nagkaroon ng maid, hindi ko magagampan ng mabuting trabaho ko rito. Baka mapagbintangan mo akong incompetent." "Incompetent? 7th placer sa bar? Magiging incompetent?" Natatawang ulit ni Sid sa sinabi ng dalaga. "Alam mo pare, mas senior ako kaysa sa kanila ni Vita. Best friend siya ng misis ko." "Ah, tango ni Rafael. But frankly, kahapon hindi ko inakalang isa kang abogado. I mean, you look too young to be a lawyer. Kala ko nga kahapon you were just 22 or 23, ganong age lang." "Matrona na yan," kantsaw ni Sid. Ka-age nga ni Mrs. na sinundan ng tawa. "Binibisto mo naman ako eh. Kunwaring sambatan dalaga." "Saka matrona na ba ngayon ng 27? "Hindi bale," sagot ni Rafael. "Gaya nga ng sabi ko, you look younger." Nag-e-enjoy si Charisse sa biruan na mag-isip na. What is she doing? Parang ino-encourage yata niya si Rafael na makipag-ibigan sa kanya. Biglang chinek niya ang sarili. Unti-unti siya naging seryoso. Pagbabago ng mood na hindi naman nakaligtas kay Sid. Naging seryoso rin to. By the way, pag-iiba nito ng paksa. Kaya nga pala nagpunta dito si Raf ay dahil may problema siya sa isang ka-business deal. Ikaw na bahala sa kanya. At tumayo na ito. Teka, nasabi ko naman sa'yo na siyang half-owner ng F&F Construction, hindi ba? Oh yeah, sabi ni Charisse. Although, hindi si Sid ang natatandaan niyang nagsabi niyon sa kanya, kundi si Vita. Tinapik ni Sid sa balikat ng kaibigan. Kayo mag-usap. Mula ngayon, ay siya nang hahawak sa mga kasong may kinalaman sa negosyo mo. She's an expert in contract law. Tumango-tango si Raf. Lumabas na si Sid.